sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinabibilis ang pamamahagi ng tulong para sa mga residenteng binaha at nilindol sa Visayas at Mindanao. Hataw Balita. Danyo sa agrikultura dahil sa epekto ng shear line sa Eastern Visayas umabot na sa 47 million pesos. Hataw Balita. Muslim leader sa Davao Region nanawagan sa kapwa nito Muslim na maging mahinahon sa harap ng nangyayaring gulo sa Gaza. Hataw Balita. Justice Secretary Crispin Boying Remulla kakausapin umano ang Malacanang kaugnay ng issue sa International Criminal Court. Hataw Balita. Vice President Sara Duterte nanawagan sa mga kongresista na irespeto ang naging posisyon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Hataw Balita. At Miss Universe Philippines Michelle D. inaasahang uuwi na sa Pilipinas bukas. Hataw Balita. Una po sa mga humahataw na balita. Ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang direktiba na layuning mapabilis ang mga operasyon at tumulong para sa mga lugar sa Northern at Eastern Samar na sinalanta ng matinding pagbaha. Sa isang situational briefing, binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangan tiyakin ng Department of Public Works and Highways na lahat ng kalsada ay madaraanan upang mapabilis ang paghahatid ng mga mahalagang kagamitan kabilang ang pagkain at mga tulong sa mga biktima ng baha sa Northern at Eastern Samar. Pagkatapos ito, bumisita ang Pangulo sa mga biktima ng lindol sa Mindanao kung saan tiniyak nito na makatatanggap ng lahat ng kinakailangang tulong mula sa pamahalaan ang lahat ng mga biktima ng lindol habang personal niyang binabantayan ang disaster response ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sinabi niya na handa na ang gobyerno na magbigay ng lahat ng kinakailangang tulong at operasyon para sa mga biktima ng lindol maliban sa napakalaking gawain ng pagtatayo ng kanilang mga bahay sa isang rehiyon na patuloy na nakararanas ng aftershocks. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We are still in the assessment stage dahil patuloy pa rin yung mga aftershock. So, pati yung mga rebuilding, hindi pa natin pwedeng simulan dahil nga may aftershock pa. Ang problema sa lindol, walang forecast. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. But meron tayong lahat ng assistance na pangangailangan ng mga inabutan, yung nawalan ng bahay, yung mga mangingisda, yung mga na-injure, lahat yan patuloy ang bigay ng DSWD ng assistance. Hataw Balita. Umabot na sa 47 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa nangyaring matinding pagbaha bunsod ng malakas na buhos ng ulang dulot na ang epekto ng shear line sa Eastern Visayas. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Nakapagtala ang Department of Agriculture ng tinatayang mahigit 1,800 magsasaka na katumbas ng 2,600 na apektado ng malawak ang pagbaha bunso ng malakas na pagbuhos ng ulan at sama ng panahon na epekto ng shear line sa Eastern Visayas. 1,700 ektarang taniman naman ang nalubog sa tubig baha, kasama na rito ang mga pangunahing pananim tulad ng palay, high-value crops, root crops, saging at mga alagang hayop. Batay sa report ng DA, umabot na sa 407 milyong pisong halaga ang napinsala na sa agrikultura sa Eastern Visayas. Ang isla ng Samar ang pangunahing apektado ng malakas na buhos ng ulan kung saan nalubog naman sa malalim na pagbaha ang Northern at Eastern Samar. 11 munisipalidad na ang nakapagpasa ng damage report sa ahensya out of 143 municipalities and cities sa lalawigan. Sa Palayan pa lamang 1,707 hektare na ang apektado at 1,727 magsasaka ang apektado sa Northern Samar.
Sa taya ng DA, nasa 8% ng pananim na palay ang nasira ngayong nag-umpisa ang cropping seasons ngayong buwan ng Nobyembre at magtatapos sa buwan ng Mayo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, Humahataw. Hataw Balita. Sa iba pang balita, nanawagan ng grupo ng mga Muslim leaders sa Davao Region sa mga kapwa nito Muslim na maging mahinahon sa harap ng nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon kay Davao Muslim Conference for Peace and Solidarity, Deputy Spokesperson Abdurrahman Kaderao, dapat harapin ang issue sa mapayapang paraan at hindi sa pamamagitan ng radikalismo. Nanawagan din ito sa United Nations na maging patas at mamagitan para matigil na ang putukan. Ayon kay Kaderao, nagpadala na sila ng manifesto kay Basilan Congressman Mujib Hotaman at Senator Robin Hood Padilla para ipabatid sa international community ang kanilang panawagang ceasefire at para papanagutin ang mga dapat managot sa gulo maging ito man ay sa bahagi ng Israel o Palestine. Pakinggan natin ang pahayag ni Davao Muslim Conference for Peace and Solidarity, Deputy Spokesperson Abdurrahman Kaderao. We also urge the Muslims within the region not to react violently, not to address this with radicalism, rather by peaceful means, and calling the attention of the United Nations to interfere in the said conflict and kumbaga paspalakasin pa yung boses nila and yung pag-impose nila nung tinatawag na panawagan ng ceasefire, most especially sa dito sa side ng Israel kasi sila yung upper hand. Hataw Balita. Planong kausapin ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla ang palasyo kaugnay sa mainit na issue sa International Criminal Court kabilang na ang resolusyon sa House of Representatives na layong makipagtulungan sa ICC. Partikular na alamin ni Remulla kay Executive Secretary Lucas Bersamin kung may balak ang Administrasyong Marcos na bumalik bilang kasapi ng Rome Statute na saklaw ng foreign policy na tanging ang Pangulo lang ang may kapangyarihan na magpasya. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla. I intend to seek out the Executive Secretary tomorrow, just to be able to make sure that we're on the same page on this matter. Pero na-refer lang, kasi may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC dahil sa sinasabi ng Kongreso? I want to know how it affects the whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. Muling binigyan diin ni Secretary Remulla na nais nilang pag-aralan ng mabuti ang resolusyon ngayon ng Kamara na dapat makipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Kailangan niyang makita nila ang argumento o talakayan hinggil sa nasabing resolusyon para makagawa ng nararapat na hakbang ang pamahalaan. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Diba? Yun tanong eh. So, are we going to be members again of the ICC first? So, for this thing to happen? Yun tanong. Marami kasi katanungan na it actually raises more questions than answers at this point in time. It has to be, sabi ko nga, kailangan pag-aralan namin na masinop itong bagay na ito kasi umatras na tayo sa ICC. Hataw Balita. Nagbigay ng paalala si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng House of Representatives tungkol sa naging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Hinikayat nito ang mga kongresista na respetuhin ang posisyon ng Pangulo na siyang Chief Architect ng Foreign Policy ng Pilipinas. Binigyan diin ng Vice Presidente, labag umano sa saligang batas at pagmamaliit sa mga institusyon ng batas sa bansa kapag pinayagang makapasok sa bansa ang ICC prosecutors. Dagdag ni VP Duterte, huwag anyang insultuhin at bigyang kahihiyan ang mga hukuman ng Pilipinas sa paniniwalang mga dayuhan lang ang may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa bansa. Hataw Balita.
Itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang mga aligasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may basbas umano niya ang mga anti-Duterte resolution sa Kamara. Sa press conference sa unang araw ng 31st Asia Pacific Parliamentary Forum o APPF, sinabi ni Romualdez na nirerespeto niya ang mga saloobin at opinyon ng dating kasamahan niya sa Kongreso, ngunit wala sa mga ito ang totoo. Anya, wala ring katotohanan na siya ang may pakana ng umano'y planong pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. There's nothing to it. A lot of speculation, but none of that is true. Our good friend, former Secretary Harry Roque, must have thoughts that, he has got his ideas. We respect his thoughts and opinions, but they're not accurate. Samantala, tinalakay na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang resolusyon na humikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC na kinwestiyon naman ng ilang senador gaya ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Pero ayon kay Speaker Romualdez, inaaksyonan lamang nila ang sentimiento ng mga miyembro ng House of Representatives. And we have to be sensitive and responsive to the mga hinain po ng ating mga kongresista. We don't read much more into it than what other people do, but nonetheless, they are still entitled to their own views and even their speculations. But we leave it to that. We just do it as a matter of course. Hataw Balita. Naaresto na ng pulisya ang driver ng pulang SUV na nakita sa nag-viral na video ng road rage na nangyari sa EDSA Ortigas, Mandaluyong City, Kamakalawa. Base sa kumalat na video sa social media, makikita kung paanong sinagi ng SUV ang angkas rider at ang pasahero nito na naging dahilan ng aksidente at kanilang pagkakasugat. Pakinggan natin ang pahayag ni Police Captain Louis Orlain Jr., ang hepe ng Mandaluyong City Police Station Investigation and Detective Management Branch. Accordingly, siningitan po noong driver, ang angkas driver, yung SUV. So, dahil po doon ay apparently nagalit ngayon yung SUV driver, nagkaroon ng altercation. So, after that, makikita na po natin, base na rin sa biktima, sa video, na intentional na sideswipe noong driver ng SUV, yung angkas rider natin, na naging dahilan kaya natumba po sila sa kalsada kung saan yung mga dumadaan din ng sasakyan. Samantala, ipinasususpindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng SUV driver. Ayon naman kay Eastern Police District Director Police Brigadier General Wilson Asueta, agad ding nahuli ang sospek matapos na harangin ng mga tauhan ng MMDA sa lugar. Sinampahan na ito ng karampatang kaso at kasalukuyang nakadetine sa Mandaluyong City Police Office. Pakinggan natin ang pahayag ni Eastern Police District Director Police Brigadier General Wilson Asueta. Gusto natin ipaalala sa lahat ng mga gumagamit ng kalsada na maging mahinahon tayo, habaan natin ang pasensya. So huwag padalos-dalos, huwag magalit at huwag daanin sa dahas. Initially, nakita naman natin sa CCTV, tsaka sa yung sa dashcam na yung how it happened. So it seems parang intentional ang dating kasi that's why initially we prepare yung ating investigator attempted murder. So kitang-kita naman yung actuation ng ating driver doon. Hataw Balita. Kinumpirma ng Metropolitan Manila Development Authority na hindi nila itutuloy ang planong alisin ang window hours sa number coding scheme sa EDSA. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes, maaari kasing makadagdag pa sa problema sa trapiko kapag sinuspinde ng kanilang ahensya ang window hours sa naturang National Highway. Mas makabubutian niya kung mananatili na lamang ang kasalukuyang traffic scheme bagamat ramdam na ang pagbigat ng daloy ng trapiko bunsod ng pagpasok na holiday season.
Painggan natin ang pahayag ni Acting MMDA Chairman Attorney Romando Artes. We decided to scrap totally yun pong lifting ng window hour dahil po sa aming palagay baka mag-spill over lamang ito during rush hour. Nang una po, wala po kasi kaming NCAP ngayon. Suspendido nga po yan, gawa ng TRO ng Supreme Court. Hindi rin po namin mababantayan lahat. So, mas mabuti na po siguro na may window hour para yung pong ating mga kababayan na covered ng number coding yung sasakyan ay lumabas lamang during window period at yung after po ng oras ng coding. Kaysa lahat po yan ay magbaka sakali na hindi naman po namin kayang hulihin. Base sa kasalukuyang regulasyon, ipinatutupad ang window hours sa Metro Manila mula 10:01 a.m. hanggang 4:59 p.m. habang umiiral naman ang number coding mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Hati naman ang opinyon ng ilang motorista kung mainam pa rin ang pagkakaroon ng window hours o hindi. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Siguro mas maganda yung may window hour na lang eh. Para nakakalabas. Nakakalabas tayo yung di ba? Kasi yun alam ko may oras nung coding. Yung mas maganda mayroon pa ring window hour para pagka may emergency, pwede kang makalabas. Kaysa walang window hour, totally ka na hindi ka pwede lumabas nun eh. Sa tingin ko sir, mas maganda siguro kung wala na yung window hour. Kasi masyado na pong maraming sasakyan sa Metro Manila eh. So masyado masikip na po yung kalsada. Kung may ibang transport naman na pwedeng magamit, siguro mas better na lang na yun na lang katulad sa mga public transport. So mas kahit papaano po maging makatulong tayo dun sa pagluwag ng trapiko sa kalsada. Hataw Balita. Isang magnitude 5.0 na lindol ang muling yumanig sa bayan ng Glan sa lalawigan ng Sarangani dakong alas 11:24 ng umaga nitong Huwebes, November 23. Batay sa pinakabagong datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang origin ng lindol ay tectonic at nasa 10 kilometro ang lalim nito. Naramdaman ang intensity 2 sa General Santos City habang naitala naman ang instrumental intensity number 3 sa Don Marcelino, Davao Occidental, mga bayan ng Kiamba, Glan, Maasim sa Sarangani, Tibuli sa South Cotabato at General Santos City. Ayon sa ahensya, isa ito sa mga aftershock ng magnitude 6.8 na lindol na yumanig sa Davao Occidental noong November 17. Mula nang tumama ang magnitude 6.8 earthquakes sa probinsya, mahigit sa 100 aftershocks na ang naitala ng PHIVOLCS. Hataw Balita. Inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority na magbabalangkas sila ng guidelines kaugnay sa pagbabawal at panghuhuli sa mga gumagamit ng number 8 protocol plates sa bansa. Hinihintay na lang anya nila ang formal request ng House of Representatives para masimula na magkaroon ng opisyal na alituntunin na gagamitin ng kanilang mga tauhan. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Attorney Romando Artes, nais nilang magkaroon muna ng formal na dokumento upang hindi sila magkaproblema sa apprehension ng violators. Pakinggan natin ang pahayag ni MMDA Acting Chairperson Attorney Romando Artes. Wala nga po yan sa aming traffic code, yung paggamit ng protocol plates na expired or hindi otorisado. So kailangan po naming hanapan ng violation yan. Kukonsult din po namin ng LTO. Hataw Balita. Pinagkasunduan kamakalawa ng MMDA at House of Representatives ang panghuhuli sa mga motoristang gumagamit ng 8 protocol plates. Sa ngayon, nananatiling ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Supreme Court Chief Justice lamang ang maaaring gumamit ng naturang plaka na naaayon sa batas. Hataw Balita. Inirekomenda ng Philippine Special Envoy sa South Korea na si Dennis Uy kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
ang digitalization at modernisasyon ng Korte Suprema. Nagpahayag ng interes ang Korean International Cooperation Agency o COICA na ponduhan ang pagsasagawa ng pag-aaral para sa IT roadmap ng Hudikatura ng Pilipinas. Naiulat na ngayong taon nakapaglaan na ng $18.7 million ang grupo para sa iba't ibang proyekto sa Pilipinas. Sakaling ma-modernize ang judiciary, maaari nang maglitis ang korte sa pamamagitan ng video conference at magiging 100% paperless operations na. Nagamit na ito ng Korea na magkaroon ng COVID-19 pandemic. Hataw Balita! Inaasahang magbabalik Pilipinas bukas araw ng Sabado, November 25, si Miss Universe Philippines Michelle D. Ito'y matapos itong sumabak sa katatapos lamang na 72nd Miss Universe pageant na dinaos sa El Salvador. Inaanyayahan ni MMD ang kanyang mga taga-suporta na sumalubong sa kanya sa airport kung saan inaasahang darating ito bandang alas 6 ng gabi sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Maaaring magdala ng banner, posters at mag-cheer ang mga fans na nagpaplanong mag-welcome sa kanya sa airport. Nagtapos ang Miss Universe journey ng pambato ng Pilipinas nang makapasok ito sa top 10 finalist at makapag-uwi ng ilang special awards. Hataw Balita! Philippine Standard Time, 5:35 na po ng umaga. Mag-unat-unat na po tayo at gumising at tayo po'y maghahanap buhay na sa pagpapatuloy po ng Hataw Balita Pilipinas. Bumisita sa lalawigan ng Catanduanes si Vice President Sara Duterte upang personal na mag-abot ng tulong sa mga indigent student. Ayon sa pangalawang Pangulo, nais niyang makita ng mamamayang Pilipino na pantay ang edukasyon sa mga mag-aaral, mayaman man o mahirap. Si Lea Tanyon, humahataw! Hataw Balita! Sa pagbisita ni Vice President at Department of Education o DepEd Secretary Sara Duterte Carpio sa lalawigan ng Catanduanes kahapon, November 23, personal itong nag-abot ng tulong sa mga indigent student sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Batay sa datos ng ahensya, tinatayang mahigit 1,500 out-of-school youth ang nabigyan at 1,000 naman ang nakatanggap ng gift packs at 500 naman ang nakatanggap ng AICS mula sa iba't ibang bayan ng Catanduanes. Kasama rin sa pagbisita ng pangalawang Pangulo si Senator Amy Marcos. Sa talumpati ng Vice Presidente, binigyan diin ito na pantay ang edukasyon sa mga mag-aaral, mayaman man o mahirap. Kailangan po maintindihan ninyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, ang kahalagahan ng edukasyon sa inyong buhay. Yan po ang magpapabago ng inyong buhay. Yan ang magdadala sa inyo ng masagana, saya at matatag na kinabukasan. Marami sa inyo ang nasa alternative learning system. Kailangan ninyo pagpursihin ang inyong pag-aaral. Dahil sa inyong pagtatapos, mas maganda ang oportunidad na darating sa inyong buhay. Sa simpleng eksplanasyon sa mga kabataan, lagi kong sinasabi, sa pagtatapos ninyo, walang mayaman at walang mahirap. Pagkatapos ng pamimigay ng ayuda sa mga mag-aaral, dumiretso si VP Sara at Senator Amy sa Palnab Elementary School para sa isang tree planting activity. At sakay ng isang chopper, nagtungo ang dalawa sa Dorohian National High School para sa inaugurasyon ng Last Mile School Program. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Catanduanes, Lea Tanyon, humahataw! Hataw Balita! Planong isulong ni Senator Amy Marcos ang pagpapalakas sa industriya ng abaka lalo na sa Catanduanes. Sa gitna ito ng nararanasang pagbaba sa presyo ng naturang produkto sa probinsya na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa detalye, nagbabalik si Lea Tanyon. Hataw Balita! Sa pagbisita ni Senator Amy Marcos sa lalawigan ng Catanduanes kahapon, November 23,
Muli niyang sinariwa ang mga ginawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ng matalik na kaibigan nitong si late former Congressman Joe Alberto na naging makasaysayan sa probinsya. Isa sa mga nabanggit niya ang kilalang produkto ng Catanduanes na abaka na sa ngayon ay mababa ang bilihan sa merkado. Kaya naman binigyang atensyon nito ang pangangailangan na maisulong ang pagpapalakas para sa nasabing industriya upang maipagpatuloy ang Presidential Decree No. 1208 o Creating the Abaca Industry Development Authority. Dahil #1 kayo sa abaka yata halos kayo na lang yung nagtatanim, paubos na yung abaka, samantalang masyado siyang in-demand sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas nagkukulang, lahat talaga. At yung unang nagtatak niyan, yung Presidential Decree 1208 noong 1977, nagtatak ng Abaca Industry Authority. Ang kaso, hindi na nasundan. Kailangan tulak natin yung abaka na talagang kailangan hindi lamang sa lahat ng barko sa buong mundo, hindi lamang sa pera, pati yung pera natin, abaka yan. Talagang importante. Pero umaasa lamang sa Bicol at sa Catanduanes. Kasabay din na hinimok ng senadora na makapagtapos ng pag-aaral ang mga estudyante sa kabila ng kahirapan sa buhay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Catanduanes, Lea Teñon, humahataw! Bumuo na ang Davao City Police Office o DCPO ng isang Special Investigation Task Group na tututok sa pagsisiyasat sa nangyaring pamamaslang kay former KTL Davao Oriental Mayor Giselo Castiellones. Sa isang pahayag, sinabi ng DCPO na kasunod ng insidente agad silang nagsagawa ng counter operations upang tugisin ang mga nasa likod ng pamamaril. Sa ngayon, masusing sinusuri ng mga investigador ang CCTV footages sa mga kalapit na lugar upang mas makakalap ng impormasyon. Hinimok din ito ang publiko na ipagbigay alam sa kanila ang anumang mahalagang impormasyon sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspect. Pinagbabaril si Castiellones noong Miyerkules, November 22 matapos mag-agahan sa isang kainan sa Davao City. Nagtamo naman ng sugat ang driver nito na agad na dinala sa ospital at ngayon nasa stable ng kondisyon. Hataw Balita! Naglabas na ng pahayag ang Philippine National Police sa resulta ng sinagawang investigasyon sa nangyaring pagsabog ng paggawaan ng paputok sa Sitio Dam area, Barangay Bunlo, Bocaue, Bulacan. Ayon sa pulisya, self-accident ang naging dahilan ng pagsabog na ikinasawi ng isang babaeng gumagawa ng paputok, si Nestor Torres. Humahataw! Hataw Balita! Self-accident ang tinutukoy na dahilan sa nangyaring pagkamatay ng isang babae na nasabugan ng ginagawa nitong kwitis sa Bocaue, Bulacan, bandang alas 5:30 ng hapon nitong Miyerkules, November 22. Sa lakas ng pulbura at kemikal na mga paputok, napulbos at nawasak ang paligid sa lugar kung saan ginagawa ng biktima ang paputok. Kinilala ang nasawi na si Risa Villanueva, 49 years old. Dito po tayo sa palaisdaan, malayo po sa mga kabahayan. Ayun po, kaya safe, lang po talaga, self-accident lang po talaga ang nangyari. Based po dun sa ating investigation. Ayon sa Deputy Chief of Police ng Bocaue, Bulacan na si Police Major Isabelo Mondehar, naitagbo pa sa Bulacan Medical Center sa Malolos ang babae at sinubukan pa itong i-revive, subalit hindi rin nagtagal at binawian din ito ng buhay dahil sa tinamon itong malaking sunog sa parte ng katawan at pagkaputol ng kaliwang binti. Ang nakikita nyo ngayon ay ang lugar kung saan sumabog ang pagawaan ng kwitis. Sa lakas ng impact, nawasak ang kubo kung saan gumagawa ang biktima at pati itong pader ay nasira din. Nang puntahan naman ng mga pulis ang pinangyarihan ng pagsabog, doon na tumambad sa kanila ang mga nagkalat na upos ng kwitis at pulbura na posibleng nag-spark o nagliyab habang ginagawa ang paputok. Part ng kwitis. Diyan po linalagyan po ito ng pulbura. Tapos sinisiksik po diyan. Yun po, doon po, siguro doon nga po nangyari yung pagsabog, nagkaroon po ng friction
nag-init po yung loob. Kaya ano po, nadamay na po yung ibang niya ginagawa, nagkaroon po ng pagsabot. Bali, gawa, bukod to sa Bunlo, private property to eh. Ang ginagawa niya dyan, mga kuwitis lang talaga. Yung ng kuwitis, yung pinakabam. Yun, mga oras na yun, hapon na eh. Hindi niya siguro akalain na mag-i-start, wala na siya nagawa. Ganun lang kabilis ang papatok dito. Pag sindi, saglit ka lang din. Samantala, ayon kay Robin Del Rosario, barangay chairman ng Budlo, nakahanda silang mag-abot ng tulong sa pamilya ng biktima. Kung lalabas po sa tamang investigasyon, tamang informasyon na kung saan malalaman na may pananagutan kung sino man po yung dapat na papanagutin, ay kailangan po talaga po nilang tumulong at maging po ang sangguniang barangay ng Budlo ay dapat tumulong sa naiwan pong pamilya. Wala namang nadamay na bahay sa insidente dahil malayo ang lugar sa paggawaan ng paputok sa residential area. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Nakatakdang dumating ngayong araw sa General Santos City ang 100 shelter repair kit mula sa Office of the Civil Defense Region 10. Bukod dito, may karagdagan na 95 shelter repair kit mula sa Region 9 o Zamboanga. Ang kasabay na ipadadala para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang Biyernes sa Soc-Sargen. Lain ito na may magamit sa pagkukumpuni ng kanilang mga nasirang tahanan ang mga apektadong residente. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 16,000 individual katumbas ng nasa 4,000 pamilya ang apektado sa dako ng Mindanao nang tumama ang nasabing lindol. Hataw Balita! Isang training program para sa implementasyon ng Plan Smart Ready to Rebuild planning tool ng DOST PHIVOLCS ang isinagawa sa lalawigan ng Albay. Layon ng naturang web application na matulungan ang mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng mabilis at epektibong pagpaplano para matugunan ang mga dumarating na trahedya sa bansa. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! Isinagawa ang Plan Smart Ready to Rebuild training program sa Legazpi City sa probinsya ng Albay noong Nobyembre 21 at 23 sa pakikisa ng Albay Provincial Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. Kasama representante mula sa 18 local government units ng lalawigan at Office of Civil Defense 5. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga lokal na pamahalaan na mapabilis ang pagbuo ng komprehensibong rehabilitation and recovery plan upang pag-igihan ang decision-making at planning para sa pre- at post-disaster events. Pinaniniwala ang malaking tulong ang proyektong lalo na sa mga mahihirap na mga komunidad na madalas na nakararanas ng mga disaster risk. Isang automated planning tool ang Plan Smart Ready to Rebuild sa forma ng web application na nakatuon sa disaster rehabilitation at recovery na kasalukuyang dinedevelop ng Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PHIVOLCS sa pakikipagtulungan ng National Disaster Risk Reduction Management Council, Office of the Civil Defense at ang World Bank. Inaasa makabubuo ito ng sistematikong rehabilitation at recovery plan gamit ng mga science-based data, georisk pH calculation tools at paglilitaw ng resulta sa isang pro forma planning document template. Isa lamang ito sa mga serye ng Plan Smart Tool na dinedevelop ng DOST kaakibat ang georisk pH Integrated Platform. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! Binubuo na ng National Economic and Development Authority o NEDA ang plano para sa pagpapatayo ng isang waste-to-energy facility sa lalawigan ng Albay. Inaasahang makatutulong ito sa pangangailangan sa enerhiya ng Bicol Region. Si Francis Atento, humahataw! Hataw Balita!
Inihahanda na ng National Economic and Development Authority o NEDA ang plano para sa proposed waste-to-energy facilities sa Kabikulan na planong itayo sa probinsya ng Albay. Sa isang pagpulong sa Governor's Guest House sa siyudad ng Legazpi noong Miyerkules, November 22, pinag-usapan ng kagawaran ang patungkol sa posibilidad ng pagtatayo ng waste-to-energy facility sa lalawigan. Dinaluhan ang nasabing aktibidad ng Public-Private Partnership Center, mga opisyal mula sa mga lokal na pamahalaan ng Albay, Sorsogon, Camarines Norte at ng siyudad ng Ligao at Naga. Pangunahing layunin ng pagpupulong na makakuha ng mga ideya at rekomendasyon patungkol sa proyekto upang mas mabuo ang plano kaugnay dito. Bunga ang nasabing konsepto ng proyekto ng Training Workshop on Project Concept Making na isinagawa ng NEDA noong Hunyo taong 2022, kung saan ang grupo ni Albay Provincial Planning and Development Coordinator Arnold C. Onrubia ang naatasang gumawa ng project concept sa waste to energy. Bukod sa pakinabang na makukuha dito sa aspeto ng enerhiya, inaasahan ding makatutulong din ito para matugunan ang problema sa mga basura sa buong Kabikulan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Albay, Francis Atento, humahataw! Umakyat na sa pwesto ang AFP Cavaliers matapos nilang talunin ng Senate Defenders sa pagpapatuloy po ng bakbakan sa UNTV Cup Season 10 Eliminations. Samantala nasungkit naman ng SSS Kabalikat ang una nilang panalo matapos magwagi laban sa DOJ Beacons. Pinakain naman ng DA Food Masters ng ikatlong sunod na pagkatalo. Mukhang hindi masarap yung ipinakain ng Department of Agriculture dito sa DFA emissary si Bernard Danis. Humahataw! Mahigpit na bakbakan ang ipinamalas ng AFP Cavaliers at Senate Defenders sa main game ng triple header ng UNTV Cup Season 10 Eliminations sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Kapwa namuhunan sa mahigpit na depensa ang dalawang koponan at dahil kapwa hindi kompleto ang kanilang lineup, matira ang matibay hanggang sa huling segundo ng laban. First quarter, double-digit agad ang abante ng AFP laban sa Senate, 28-16. Na-maintain ng Cavaliers ang kanilang momentum and of first half with 9 points advantage, 42-33. Pagpasok ng second half, rumatsada ng 12-2 run after 4.5 minutes ang Senado para lumamang na ng 1 punto sa game. Inalagaan ito ng Defenders and of third quarter, 55-56. Last quarter, umangat pa ng 3 puntos ang abante ng Senado. Subalit bumwelta ang AFP nang magpakawala ng bomba si Mark Salupado sa 3-point area upang agawin uli ang abante. 63-62 by 3 minutes and 37 seconds na lang ang nalalabi. Malaking tulong sa AFP ang block ni playing coach Jeffrey Kiambao para i-deny ang layup ni Maki Macabaso sa last 2.5 minutes na bumasag sa tsansa ng Senado na bumawi. Gayun din ang putback ni Kiambao para iakyat sa 3 points ang kalamangan ng AFP, 1 minuto na lang ang nalalabi. Sinelyuhan ang tagumpay ng Cavaliers ng side jumper ni Regalado last 30 seconds hanggang sa tumunog ang buzzer, panalo ang AFP 69-64. Best player of the game si Jeffrey Kiambao na may 15 points, 9 rebounds at 2 steals. At si Mark Salupado na nagbuslo ng mahalagang 5 points sa last quarter with 5 boards, 3 assists at 4 na steals. Sa ngayon may 2 panalo at 1 talo na ang AFP, habang ang Senate ay may 1-2 win-loss record. Well, of course, yung defense pa rin naman ang magpapanalo sa lahat ng laro. So, yun yung nagawa namin, although nasa loob ako doon. Parang merong coach sa loob. So, nag-uusap kami, kami kung paano adjust yung defense. So, hindi katulad nung nakaraan, natalo kami. So, hindi kami nakakapag-adjust, hindi sila nag-uusap. Kaya ngayon, sabi ko, bago mag-isap ng laro, mag-usap tayo kahit sa loob ng laro, sa loob ng court. Pinapos sa dulo. So, siguro,
mga decision making last 3 minutes namin defensively and offensively. Siguro yun yung naging factor nung outcome ng game ngayon. 3 minutes lang naman. We're ahead by 5 points tapos nakabasket sila. Tapos medyo nagmadali kami. Tapos ayun na. Sumunod na yung lapses namin sa defense. Before that, ang ganda ng rotation namin sa defense, di ba? Nako-cover namin lahat. Nasungkit na ng SSS Kabalikat ang kanilang unang panalo sa liga matapos talunin ng DOJ Beacons sa score na 88-66. Nanguna sa SSS si Listian Amparado na may 22 points, 5 rebounds at 2 assist. Unang-una siguro yung pagdating ng isang big man ko, si Tim McCoy. Nagkaroon kami ng rebound. Yung tao na yun, focus nun talaga, defense at rebound. So yun yung 2 games namin na wala siya. So tingin ko yung rebound, kaya kami nakatakbo. Sa tingin ko lang, medyo nagkulang sa execution. Siguro, medyo marami kaming na-feed information sa mga players namin para sa game plan. And parang sa tingin namin, pag pasok nila sa court, parang ang dami lang iniisip eh. So, trinay namin ayusin ng halftime. Sabi namin na enjoy lang yung game. Pero masyadong stiff, masyadong tense yung mga player. Siguro kailangan lang namin na mag-bond pa. Tsaka dagdag pa na practice. Pinalasap naman ng Department of Agriculture Food Masters ang DFA emissaries ng kanilang ikatlong sunod na talo. Naglista ng double-double si Elijan de Guzman ng 25 points at 10 rebounds para pangunahan ng Food Masters sa kanilang second straight win sa final score na 99-75. Yung hard work namin sa defense, yung consistency namin doon in the middle of the game, nagkaroon ng erratic sa defense namin. But we were able to recover nung third and fourth, which led to having a big lead, which is yung pinakamaganda yung gusto naming ma-achieve. Compare dun sa previous 2 games, ngayon medyo mas okay yung nilaro ng team. Yung rotation okay din. At the same time may mga moments na mahabol. Yun talaga medyo kayo na po sa dulo. Pero we can we have more to improve pa. So I think sa next game should be better. Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Hataw Balita. Tina po tayo kaagad. Happy birthday po kay Brother Noli Sabalya. Gaano na ba kabata si Brother Noli? Mga 40? 40 years old. Doon yata nag-stop na eh. At sa atin din po mga Facebook viewers, sina LV San Jose, si El Bombero, Novembro, o ba? Matindi yun si Ventedois, Yolanda Baliklik. Ang atin naman pong mga YouTube viewers, si Girly V. Alcantara, si Alan Arroyo, si Magdalena Gaygay, Orlino Calibay. Yan. At syempre, mag-advance happy Sabbath anniversary na rin tayo dito sa lahat po ng bumubuo ng Radyo La Verdad 1350 at ng UNTV News and Rescue. Happy 40th Sabbath anniversary, Kuya Daniel Rason. Mahal na mahal ka po namin at sana hindi lang namin sinasabi yan at sana samahan kami ng Panginoon na ito po ay maisagawa sa pamamagitan ng pagtatapat namin sa amin po mga pagtatrabaho, sa amin po mga tungkulin dito sa UNTV. Again po, Kuya, salamat sa Diyos sa pagbibigay ng isang katulad mo sa amin dito sa UNTV. At siyempre, binabati rin po natin ang poging-poging anak ni Ronald, si Jezreel Daniel Cotillon Tabian na hindi nagmana sa kanyang daddy kundi sa kanyang mami. At ano pa ba to?
Yung atin, nabanggit na ba natin sa YouTube? Nabanggit na natin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, yung ating po mga nanonood, ating mga supporters. Shoutout din po sa ating po mga tagapakinig sa Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At patuloy po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Tuwing Lunes hanggang Biyernes po yan, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat po ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat naman po ang inyong reliyon o lahi. At mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya po ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media accounts. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na rin po ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 11:1. Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 24 sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan din po ni Amigo Sherwin Kulubong, ako po si Jun Suriao at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.